We must respect the government. Ang mga politicians ang hindi rumirespeto sa gobyerno. Paano ko nasabi yan? Pumunta ho tayo sa local bago tayo pumunta sa national. Local government. Simulan po natin sa mga mayor, councilor, city councilors. Ilan po ba diyan ang magkakapamilya? Mga provincials, congressman, governor, may pamilya siya na mayor, senado, ilan po magkakapamilya dyan? Lahat po ng sangay ng gobyerno, ilan po diyan ang magkakapamilya? Sino po ang hindi rumirespeto sa gobyerno? Unang-una na po ang mga politicians. Kasi hindi mo pababayaan na maging dynasty ang nasa gobyerno kung nirespeto ng bawat politician ang gobyerno. Ang politicians po, pinoprotektahan lang niya ang mga sarili nila, ang kapwa nila politicians. Hindi nila pinoprotektahan ang gobyerno at ang mamamayan. Kasi po, unang-una, napakaluwag para ikaw ay maging politicians. Dapat to siguro magkamaroon na ng revise sa ating constitution. Pwede naman ho mangyari yan. Nakasaad din naman ho yan. Nakalagay ho sa ating constitution, basta ikaw ay Filipino citizen, marunong kang bumasa at sumulat, pwede ka nang maging politiko kung ikaw ay mahalal. Dapat to ma-revise yan kasi dapat to siguro madagdagan natin na kung ikaw ay may kaso, hindi ka na dapat makatakbo kahit saang sangay ng gobyerno. Kung ikaw ay nahalal na, naserbo na yung iyong term bilang isang politiko, halimbawa 4 years o 6 years yung term mo, pwede ka ulit tumakbo, pero dapat may assessment. Kailangan wala kang kaso habang ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno. Isa yun sa assessment. Pangalawa, dapat may performance assessment ka. Ilang taon ka bang nanungkulan? Isang termino mo, 4 years o 6 years, kumbaga. Ano ba naging performance mo? Ano bang naitulong mo sa bansa? Sa mga Pilipino? Wala po tayong ganun eh. Wala tayong assessment. Kung pumasa ka sa assessment, allowed ka na mag-file ng candidacy. Pero kung bagsak ang assessment mo, hindi ka dapat i-allowed na makatakbo pa sa politika. Kasi paghina ng politiko, paghina ng gobyerno. Dapat natin protektahan ang gobyerno. Ang ilagay natin diyan ang magaling na politiko. Yun po ang dapat natin ginagawa. Ang isa pa, gaano kahirap kung ikaw ay magiging empleyado ng regular employee lang ng isang sasangay sa gobyerno. Sabihin natin, huwag na sa private kasi mas mahigpit ang requirements ng private kaysa sa government. Yun yung kailangang i-revise natin. Sa government, kung regular employee ka, kailangang makapasa ka ng civil service exam bago ka makapagtrabaho as a regular employee sa government. Pero kung ikaw ay kakandidato at maghahalal ka bilang isang politiko, hindi requirements yan. Walang requirements na ganun. Kung ikaw ay nagtrabaho sa isang private company at ikaw ay nag-resign, may clearance pa yan bago ka makaalis. Wala ba tong pending na transaksyon? Wala ba tong ginawang kalokohan bago siya makaalis? Wala ba tong backlog?
Dapat ganun. Ang nagtatrabaho sa gobyerno, kailangan talaga diyan magagaling. Hindi dapat political dynasties. Kasi marami na tayong beses na pag-aaral, ang political dynasties ay sanhi ng kahirapan, sanhi ng korupsyon. Napakatagal nang umiiral sa atin ng political dynasties. Sasabihin ho ng iba, meron akong mga narinig, nabasa na may nag-comment, lahat daw ng kagaya sa Japan at sa Middle East, may political dynasties daw pero napakayaman. Sa pag-aaral, yung Japan, iba hong political dynasty nila. 3% lang ang political dynasty nila. Iilang dynasty lang, kaya mayaman sila. Tayo, 100%, simula barangay hanggang sa presidente, dynasties lahat yan. At saka sa Middle East, hindi po dynasties ang nagpapayaman dyan. Yung oil nila. Halos lahat po ng bansa may political dynasties. Pero pag-aralan niyo ho, yung mga bansa na mayayaman, kakaunti lang ho yung political dynasties nila. Ang Singapore, iisa lang po. Yung dynasty nila, Li yata yun na napansin ko. Li. Yun lang ang dynasty nila. Yung mga mauunlad na bansa, sa Europa, sa iba-ibang bansa, iilang ipilyado lang ang dynasty nila. Hindi pang buong bansa nila. At hindi po napaprioritize yung mga dynasty nila. Compare po sa dynasty sa Pilipinas, na sabi ko nga sa inyo, simula barangay hanggang presidente, may dynasty. Kaya po nagkaganyan ng ating bansa. Iyan ho ang unang-unang hindi nagre-respeto sa gobyerno natin. Kung gusto ho nating mabago at magkaroon ng respeto sa gobyerno natin, alsin na ho natin yung mga political dynasties. Sama-sama ho sana nating isulong na mawala ang political dynasties. Yun ho sana ang isigaw natin. Kasi ho, pansinin nyo, nung panahon ni Marcos, nagrally. Kahit kaninong presidente, inuulit ko, paulit-ulit na ako, nagrarally, pero ganyan pa rin ang nangyayari, corruption at corruption pa rin. Baguhin ho natin, sistema. Political dynasty ho ang ating isulong para magbago ang takbo ng gobyerno natin, masensang bansa natin. Maraming salamat at sana pagsama-samahan ho natin na tayo ay isulong ang political dynasty. Palakayin ho sana natin ang ating community at nang tayo ay marinig. Tandaan po natin, pwede tayong magbago ng constitution. Pwede nating isulong na tanggalin ang political dynasties. Pwede nating isulong na higpitan ang pagtakbo sa politika. Dahil kung hindi higpitan, kung sino-sino lang hong makakatakbo diyan, kagaya ng mga anak ngayon ng mga politicians. Ang mga politicians so ngayon, kung sino man kilala yung politicians, usisahan nyo yung mga pamilya niyan. Aba, ay sa paramihan ho ng bayani, kung tunay na bayani, ay mas marami ho mga Pilipino. Ay mag-asawa nasa politiko, mga anak nasa politiko. Alam naman ho natin kung bakit nasa politiko yan. Sasabihin ho ng iba, inihahalal yan ng mga tao. Yun ang nga ang problema, inihahalal ng mga tao. Ngayon ho, dapat natin bigyan ng solusyon dyan. At ang solusyon ho, higpitan natin kung sino makakatakbo sa politics. Tanggalin ho natin ang political dynasty. Maraming salamat. Mabuhay ho tayong lahat.